It's another wonderful day, guys. Dito ako nakabili ng murang second hand na sasakyan, kaya every week sinasamahan ko ang aking viewers na makahanap din ng kanilang pinapangarap na sasakyan. On this episode, Toyota Hilux, Suzuki Jimny, Toyota Hilux Tamaraw, Mitsubishi Montero Sport, Isuzu Travis, Suzuki Espresso, Artista Van, meron. 2026 Toyota Vios, Hybrid 7-seaters, Japanese cars, meron. Yan at marami pang ibang murang sasakyan, 50 to 60% discount. Dito lang yan. Niikot natin every week. Kaya umpisahan na natin. Let's do this! Noong umpisa, simpleng saya lang ang shinare ko. Uy, naka-jackpot ako ng murang repossess na sasakyan. Parang kwento lang sa inuman or sa barbero, pero parang chismis sa barangay, bigla na lang dumami ang nag-message. Boss, baka may mahanap ka rin para sa akin. Tito, pangarap ko talaga magkasasakyan, kahit gasgas konti, okay lang. Siguro dahil hindi naman ako ang nagbebenta, naging natural na honest at transparent tayo. Walang budol, walang paasa at walang fresh unit, pero mukhang galing na pala sa Fast and Furious drift scene. Hanggang sa kung saan saang bank stockyards na tayo napadpad, minsan mukhang abandonadong movie set. At dito na naging lingguhang pastime ang paghahanap ng sasakyan para sa ating mga masugid na manonood na gustong laging updated. Let's do this! We are at 109 Marcos Alvarez Avenue, Talon 1, Las Piñas City. Up for bid this week, napakasariwa, 2026 Toyota Vios 1.3 XLE CVT, automatic transmission with powdery white and gray residue on metallic component. At may powdery white nangyari dito. Parang binudburan ni first owner. Naalis naman, oh. Oh, ayan. At least alam nyo na yung declared issue pwede maalis ng bapping. Ayan. Ganun talaga dito, guys. Usually, kaya gusto ko sa stockyard na to, dahil yung kung anong status nung unit pagka-receive nila sa stockyard, yun na rin yan. Wala silang nililinis, wala silang nire-retouch, wala silang kina-car wash, unlike other stockyards. Kaya honest to goodness, kung ano yung state ng sasakyan nung iniwan ni first owner, yan na yan din mismo ang state na ibebenta nila at papabid sa inyo. And gusto natin yung ganun. This is a 2026 Toyota Vios CVT, automatic to, guys. Blackish red mica color, 11,404 mileage. Non-NCR registered, gas engine, 561,000 minimum bid price. From 900,000 na ang brand new nito. Yan. This is Cebu City registered unit. Ang G pala Cebu. Yun, guys. So pag sinabi kong non-NCR registered, region 7 yan pag G. Yan, yun yung declared issue, guys. Powdery white color substance, parang binudburan ng ewan ko ba, gatas. Ayan, tinry kong burahin ng kamay ko. Ayan, na-erase naman. Mukhang kailangan lang ng buffing. Buffing pag ganito 3,500 to 5,000 pesos. It will be back to its original brand new looking state. Ayan, region 7 registered unit. Yun yung declared issue niya. Nakita niyo naman, binura ko ng kamay ko. Ayun, parang nabura naman. Yan yung part ng kamay ko, yung medyo makinis na. Ayan. So ayan, yung mga binudbud sa kanya. Ayan yung declared issue lang, guys. So ganyan lang dito sa stockyard. May mga issues
Siyempre, habol natin mura. Mas mura kaysa brand new. Papabuff lang natin. Abutin ng 5,000. Then, it might be back to the brand new paint and conditioner. Kapal ng gulong. 99% red light pa yan. Stock mugs and stock tires ng Yokohama. Shark's fin antenna. Slightly deformed yung rear bumper. Konti lang yan. 2-eyed sensor sa rear and rear cams. And finish, right side. 2026 to. Yun, may light scratch dito. Sa trunk hood. Yun lang, light scratch. Silipin natin sa loob kung binaha. Kita ko na yung carpets. Meron lang mga foot shoe marks, pero hindi siya soil stains coming from baha. The seats also walang soil stains. Ayos na unit. It's ng hangin dito sa stockyard. Naging weatherman eh. Last look. Toyota Vios, napakasariwa. 2026 ito guys. This is a 2026 Toyota Vios 1.3 XLE CVT automatic transmission with powdery white and gray residue on metallic components. Blackish red mica, 11,404 mileage. Region 7 registered unit, Cebu City. Gas engine, 561,000. Minimum bid price from 900,000. Brand new price. Sama nyo pa yung insurance na required kayo sa Toyota kumuha. Ang mahal-mahal ng insurance. Yun, incorporate nyo yun sa cost. Unlike other car companies guys, pwede ka naman kumuha ng insurance from outside. Panakot lang nila yan na mabuboid yung warranty. Ek nilang yan para sa kanila ka kumuha. Toyota Hilux, ito na ba? Attitude block 41332A. Yup, ito na nga yun. Ayan, dami rin nagpapahanap nito. Bihira yung hindi na sold out na Hilux dito guys. This is a 2025 Toyota Hilux 2.4G 4x2 automatic transmission, deep scratch chest, deep scratches on the back door and left rear fenders. Attitude black mica, bagong kulay ito. Attitude black mica. 25,513 mileage, NCR registered na, diesel engine. Minimum bid price of 1,079,500 pesos. Coming from a 1.6 million na tong ganito, automatic, kasama insurance. Minsan umabot pa sa 1.7. Pogi, oh. The best-selling pickup in the Philippines. Dasmariñas, Cubao, Abad Santos, Marikina, ang agent, dealer. Yan ang gusto kong antena guys, tingnan nyo. Alam talaga ni Toyota kung anong magandang antena. Hindi yung pabebe na shark's fin antena. Yan ang solid na antena, lakas ng signal niya. Push button door handles, rain visors. Langhapin pa ba natin para sipunin na naman tayo next week? Unang langhap, ang bango. Parang girl see first owner. I smell ladies perfume. Yan, 25,513 mileage, odometer. Religious si first owner. Hopefully hindi tinaranta. DO ang inyong pickup. Ganda pa guys, oh, kinis. Second row seats, flawless. Floors, welcome to my home. Yan, baka talsik-talsik lang to ng ulan pag naiiwan yung windows guys, pero hindi siya binaha. Tingnan natin ang engine ng bagong
Toyota Hilux. Sige, pick up bed muna tayo. Ay, kinahoy-kahoy na pala ang gulong nito, guys. Yung sa harap around 70% red life, pero yung likod parang ano na, guys, oh. Hindi rin pantay yung fade ng gulong. This is around 50% red life na lang, guys. Mileage nito 25,000, oh, pero napudpud to eh. Toyo, hindi Toyo, Bridgestone ang gulong ng ano, Hilux. Yun, kinahoy yung gulong sa likod. Hilux G Aero Class. Bedliner, makinis pa. City driving lang to, guys. Yan, oh, halos walang gasgas. 9 out of 10 aesthetics. Toyota Cubao pala, acquired ang unit. Fenders, poging-pogi. Yun lang, manipis yung gulong, ginawang ano, nilagyan ng Toyo tires. Ayaw ko talaga yung Toyo tires. Kahit dun sa Navara, ang dalas maplat, ang nipis ng gulong na yan. Here comes Toyota Hilux G Aero Class ang kanyang bedliner. Walang roof rails, hindi nyo naman kailangan yan, hindi naman ginagamit yan. Push button na ang door handles na chrome. Step board, solid na solid. Yun lang, oh, Toyo na Toyo na. So yun ang kanyang gulong. Toyo tires. Tingnan natin kung sikip. Sikip ng daanan. Teka, baba ko lang itong umbrella natin para makapwesto tayo dito. Ayusin natin ang GoPro. Silipin lang natin yung engine, guys, para makita natin yung itsura ng bagong engine ng Toyota Hilux. Yan ang engine niya, guys. Ano itong battery niya? M-Tronic. Nagpalit na rin to ng battery. Ayan, yung mga stains na yan, guys, yung mga tumingin lang yan. Marami na sigurong tumingin din dito. Maayos yung makina, hindi binaha, guys. Agyo-agyo lang. Okay pa ang fluids, coolant, engine oil. Tingnan natin. Mahawakan ko pa ng one hand to. Ang bigat, guys, iba yung engine hood cover niya talaga. Mas mabigat sa ibang sasakyan. Oil levels. Diesel engine to. Ganyan talagang diesel, guys. Maitim na. Kaka-change oil mo pala. Ideal levels. Change oil niya na rin kasi matagal na tenga dito sa stockyard. Kung kayo ang mananalo at sa inyo ma-award. Indications na hindi pa replace ang tubes. Ayan, oh. Yan yung hanapin nyo pag bibili kayo ng second hand cars. Ang daming mga markings yan. Nakatapat yan, guys. Which shows na hindi pa replaced ang mga tube at mga parts. Yan pa yung mga original parts yan. Sabagay, low mileage naman to. So for sure, hindi pa yan nire-replace ang mga parts. Hindi rin binaha, oh. Makita nyo, walang oxidation. Fresh na fresh looking yung mga makina. Alloy parts ng makina. Yan, solid na solid diesel engine. The best selling pickup in the Philippines. Toyota Hilux. Latang lata. Last look. Marami magbibid dito. Kahit 1M minimum bid price to. Ang mahal pa kasi nito kahit sa second hand market. And this is the latest, guys, ha. This is a 2020 20
2025 Toyota Hilux 2.4G 4x2, automatic transmission, deep scratches on the back door, left and rear fenders, di naman halata, nikot natin kanina. Attitude Black Mica color, 25,513 mileage, NCR registered, Cubao, diesel engine, 1,079,500 pesos minimum bid price. Good luck sa ating mga bidders na mag-uunahan at aagawan. Di na ako makikisali sa inyo dahil may pick up na ako. Pangmahal din yun, guys. For me, dahil dictated naman ng market, talaga ang taas ng resale value ng Toyota Hilux, lalo na yung mga automatic transmission. So mataas yung purchase price, mataas rin yung resale price. Although maganda yan sa mga owners dahil kahit matagal na, luma na yung Hilux nila, ang taas pa rin ang bentaan, kaya naalagaan nila. Sobrang mura naman kasi ng parts and maintenance, guys. Kaya long-term investment by a Toyota, short-term enjoyment by other pickups. Next, up for bid. Masyado tayong na-engross dun sa Toyota Hilux. Although ang dami naman kasi nagpapahanap niyan every week. This is a 2025 Toyota Hilux pa rin naman. Tama raw, pang negosyo ito. Pangkargahan, 2.4 GL drop side diesel, automatic transmission, aircon not functioning, seats with molds. Naku, titingnan natin yan. Silver metallic color, 2012 lang mileage, oh. GB, pang Cebu na naman to, di ba? Letter G, Cebu. Cebu registered unit. Diesel engine, 640,000 minimum bid price. This is 900,000 to 1 million brand new price. Almost 40% ang na-discount niyo from the original price. Solid na solid front grille, front bumper, front fascia. Acrylic plastic lang yan, pero pwede nyo kasi i-customize at palitan. Gulong makapal pa. Duravis na Bridgestone, stock mugs and stock tires pa to. Nilagyan lang ng mahaba na bolt. Drop side to, pang negosyo, pero yung iba pampapogi na rin, ginagawang upgraded version. Ito. Puro fungus nga, guys. Mukhang binaha na yun. Ayan, dinideclare naman nila eh. Actually, ganyan pag binaha, yan, tagal may tubig sa loob. Pag evaporate ng tubig, naiiwan, naipon, nakukulog dito, nagiging fungus and mold sa leather seats. Pero kakaiba, no, yung passenger seats lang may molds, itong driver seat wala. So matagal nagda-drive si driver na may molds yung katabi niyang seats. Ayan, Toyota Hilux, tama raw. Tingnan natin engine kung inabot ng baha. Pati ceiling, guys, madumi, oh. Back to zero niyan, mga 1,500 to 2,000 pesos. Yung drop side solid, walang gasgas, walang bangga. Yun lang issue, mukhang binahanga. Ay, basag pala ang taillights. Ano lang yan? Shopee, 1,000 to 1,500. One part. Ito. Yokohama. Yan. Ito yung matindi yung molds na part. Baka naiwang nakabukas tong window. Ay! Hindi ko nalalangapin yan. Sipunin na naman ako next week. Yun ang engine. Mukhang pilansik lang, guys. Hindi nababad sa baha. Wala, oh. Ano lang yan, pilansik lang yan, minor lang yan, isang engine wash lang, malinis na to. Okay pa ang fluids, fluid level, brake fluids, oil levels, check natin.
Oh, smooth na smooth pa for a diesel engine, oh. Ang kinis pa. Ang linaw pa. Parang gas engine sa linaw. Ayun. Yun, maayos na maayos. Pero iba yung makina talaga ng Hilux, guys, no? Iba siya dito sa Hilux Tamaraw. Mas malaki, mas solid ang engine ng Toyota Hilux G versus the Hilux Tamaraw. So the machine is safe, the engine is safe. Yung interiors lang ang nasakripisyo. Yung interiors lang ang minomods. Gulong okay pa. Fungus tolerable. Pwedeng palitan nyo ng seats. Pwedeng ipa deep cleaning ninyo yung seats. This is a 2025. Let's take a last look on Toyota Hilux Tamaraw unit. 2.4 liter drop side GL automatic transmission na diesel. Aircon none. Functioning and seats with modes. Silver metallic color, 2012 lang ang mileage. Cebu registered unit, diesel, 640,000 minimum bid price from an almost 1 million brand new price. Around 40% ang nagtipid ninyo sa original price. Good luck sa ating mga bidders na viewers. Up for bid this week, guys, itong napaka-poging SUV. White diamond color pa. The most sought after color. This is a 2025. Last year lang, Mitsubishi Montero Sport GLX 2.4 diesel engine, 2-wheel drive manual transmission, white diamond color, 21,689 mileage, non-NCR registered diesel engine, 929,000 na lang and 600 pesos. Minimum bid price from a 1.5 million brand new price. Umpisahan natin sa kanyang rear na may rear wipers, rear spoilers na black. Pogi, oh, libre yan. Wala dapat pag manual yan eh. Binigyan ng libre ni agent. Very good, very good. 4-eyed sensors, rear cams, rear wipers, shark's fin, antenna, may rain visors na rin. Montero Sport MI-VEC clean diesel yan, guys. Napakatipid sa diesel nito. Makinis ang right side panels, makinis ang left side panels. Kaya lang may ginawa si first owner na hindi ko matake. Nilagyan ng yellow ng mga lining dito. Nakakasira daw to ng paint. Pero ang purpose nito, guys, soundproofing lang eh. Hindi rin siya pampapogi. Kita nyo naman, oh. Pumogi ba? Parang may hepa ang kanyang Fortuner. Stock tires and stock mags. Ang pogi, Bridgestone Dweller yan, oh. This is a 265/60 R18. Tagal mapupudpud yan. 99% red light pa. Stepboard, buong buo pa. Tibay niyan. Minsan nadikitan ako ng sedan. Kasalanan naman niya. Hindi ko na pinabayad. Dahil stepboard lang siya tumama. Pero grabe yung damage sa kanya. Sa SUV, walang damage. So yan, non-NCR registered. Parang black to, no? Marami ng black garnish yung front fascia. Kapal pa ng gulong. All tires. Hindi kinahoy-kahoy. Sorry. Blocking the sunlight ang aking payong. Maayos, front grille, front fascia. May RFID na. Chrome door handles. Chrome side mirrors. Yun lang ang off taste na ginawa ni first owner. Ilagyan ng lining. Alam ko may puti na nito eh. Sana puti man lang nilagay. Wala. Kabaduyan niya.
Yan, manual transmission. Yan daw ang pinaka-solid at pinaka-matipid sa gas. Though I never tried, pero according to many, hindi rin binaha guys. Wala akong nakikitang soil stains sa kanyang carpets and sa kanyang seats. Sariwang sariwa na unit. May pabango pa. Mitsubishi Montero Sport. Matipid sa diesel. Mura ang parts. Very premium din naman ang look. Most sought after color. This is a 2025 Mitsubishi Montero Sport GLX 2.4 diesel engine, 2-wheel drive, manual transmission, white diamond color, 21,689 mileage, non-NCR registered, diesel engine, 929,600 pesos minimum bid price. We are still at 109 Marcos Alvarez Avenue, Talon 1, Las Piñas City. This is a 2020, check ko lang yung list ko, 2024 Suzuki Espresso GL AGS automatic transmission, red color, 39,410 mileage, NCR registered ang kanyang plate, gas engine, 301,000 minimum bid price from a 700,000 brand new price. Parang na-use up lang ang kanyang tow hitch. Ayan, nilagyan ng loop locks. May slightly disaligned na rin ang kanyang front bumpers. Yan, yan ang pinapakita natin guys every week during our vlogs and our weekly episode kung ano yung mga honest issues ng sasakyan. Kasi syempre hindi naman tayo nagbebenta nito, sinasamahan ko lang kayo guys dito sa stockyard every week. Naging habit na natin every week, kaya abangan ninyo ang weekly episodes natin para makita nyo ang mga updates dito sa nagmumurahan na mga sasakyan sa stockyard. Gulong niya, ayan, medyo may milyahe na 39,000, kaya around 60% na lang ang tread life niyan. Naka-stock mugs and tires pa naman to guys. Though merong bingkong ang kanyang mugs, pwede pa naman yan sa maselan. May rain visors. Yung likod sa gulong makapal pa, pwede nyo nang ipalit yan or i-tire rotation. This is around 70% tread life pa. Sa rear, meron siyang rear sensors, dalawa. Yan. Walang rear wipers to. Ayan, alikabok lang. Sa loob, inaaninag rin natin every week guys. At sinasabihan ko kayo, binubulong ko sa inyo kung binaha ang unit o hindi. For this one, hindi, kasi wala tayong nakikitang soil stains sa seats at soil stains sa floor mats. Dito kasi guys, maganda rin, hindi nila nililinis, kaya what is as is. Kung inabutan ng baha, makikita nyo talaga dito sa stockyard. Unlike sa ibang stockyard, yung sinashine na at pina-vacuum, pina-car wash, mahirap na rin i-determine kung binaha ba. Left side panas, ayan din oh, may cracks yung kanyang ano, front lighting. Other than yung mga issues sa front bumper and lighting, sa rear wala, maayos na unit. Automatic transmission to, 39,000 mileage, pwede pa yan. Gahanap nga tayo ng mura eh, di ba? So yan, pwede na itong pagtsagaan. Last look, this is a 2024 Suzuki Espresso GL AGS automatic transmission, red color, 39,410 mileage, NCR registered, gas engine, 301,000 minimum bid price from a 700,000 brand new price. Almost 60% ang natipid ninyo. Though may mileage, slight issues na pwede pa naman sa maselan. If you can live with that, have it repaired, pwede na. Mag-e-enjoy na kayo sa inyong nabiling murang sasakyan.
tulad ko. Kaya sinishare ko sa inyo at nagbablog ako tungkol dito sa mga murang repossessed na sasakyan. Kung ayaw nyo ng red at ayaw nyo ng automatic, eto, merong manual dito na 2025, mas bago, mas low mileage, Suzuki Espresso GL manual transmission, white color, 2,164 mileage, non-NCR registered, pero Luzon lang to, hindi na kayo tatawid dagat. Gas engine, 325,500 pesos minimum bid price from almost 700,000 pesos brand new price. White color, yan oh, most sought after color. Hindi pa nagpop ang tow hitch, di tulad ng isa. Ang kapal ng gulong, stock tires and mugs, walang bingkong. Around 95% tread life pa yan guys. Wala rin akong nakikitang scratch. Baklas lang yung antena. Pwede nyo namang papalitan na yan. Papalitan nyo na ng shark fin. Pero ako mas gusto ko yung mahahabang antena eh. Ito yung mga ganyan. Mas na-test ko na yan eh. Mas longer reach kesa dun sa shark fin. Yo ko talaga ng shark fin. Pogi lang talaga tingnan din ang shark fin eh. Kaya maraming naka-shark fin. Ayan, 2-eyed sensors sa rear. No dents and scratches sa rear. Silipin naman natin kung binahaba si Espresso White. Hindi rin, walang soil stains. May free na car seats. This is manual transmission again. Actually, yung iba kahit mga ladies, okay na okay sila sa manual transmission eh. Ako nga pag may puyatan na lakad, mas gusto ko manual transmission dahil nakakaantok mag-drive minsan pag automatic. Dahil ano ka lang, isang paa lang yung gamit mo. Last look guys, this is a 2025 Suzuki Espresso GL manual transmission, white color, 2,164 lang, very low mileage, non-NCR registered, gas engine, 325,500 pesos minimum bid price. Kung nalilitan kayo dyan, eto na ang malalaki, Japanese 7-seaters, Suzuki brand pa rin. This is a 2024 Suzuki Ertiga GLX automatic transmission, silky silver metallic color, 9,615 mileage, non-NCR registered, COV2240, gas engine, 738,700 minimum bid price. Pero I think guys, this is a hybrid unit. Nagkamali lang yung description sa website. Siguro I will correct na lang my description on my blog. Kasi this, I'm sure, is a hybrid unit dahil green ang kanyang plate. Hindi pa nagpop ang tow hitch, fog lamps, front bumper, makinis, VVT, matipid sa gas yan guys. Stock mugs and stock tires pa na Dunlop and a Save. This is a 185/65 R15. Pwede na yan, si pang pamilya. Push button, door handles, rain visors, yung isa nawala. Sa rear wipers, 2-eyed sensors, and rear cam na legit, yung maganda, yung malaki. Hindi yung square na mumurahin. Hybrid nga oh, sabi na eh. Correct ko na lang yung description guys. Pagpasensyahan nyo na si Security Bank. Sinisilip din natin every week guys kung binaha ba ang unit. Binubulong yan sa inyo ni Tito Rich. Kaya panoorin ninyo lagi ang ating weekly episodes dahil ibubulong ko sa inyo ngayon na hindi to binaha na unit guys. Ang kinis ng kanyang floor carpets and yung seats walang stains. Very nice unit, hybrid, exempted sa coding sa NCR. Last look, this is a Suzuki Ertiga GLX automatic transmission, silky silver metallic color, 9,615 lang mileage, non-NCR registered, hybrid ang kanyang engine, 738,700 pesos minimum bid price from 1.3 million, brand new price yan guys. Almost 50% ang natipid ninyo sa brand new price. So
konting dagdag lang sa mileage. At eto pa, yung isang Suzuki Ertiga. This is a Suzuki Ertiga na white. Ito pala. Ayun, DNW 1588. Yes, this is the one. So this is a Suzuki Ertiga na 2024 din, GLX, automatic transmission din. White color naman, medyo mataas ang mileage, 59,577. Non-NCR registered, pero Luzon lang rin yan. Hybrid transmission, 640,000 minimum bid price. Yun guys, pansin nyo, pag mataas yung mileage, ganun talaga, mas mababa ang minimum bid price. Pag mababa pa ang mileage, mataas ang minimum bid price. Syempre, this is coming from a 1.3 million price pag brand new. So, ganyan talaga, ganyan. Merong metrics dyan yung bangko eh. So, minsan may nagpapahanap sa akin, Tito Rich, hanap mo nga ako ng low mileage, low minimum bid price, NCR registered, walang damage, walang issues. Brand new na po yung hinahanap nyo. Hindi na po yung repossessed car. Actually, yung part lang na mababang minimum bid price, hindi na rin pasok yan sa bangko. Kasi sa bangko, mahal na ng interest ngayon. Kaya dito tayo naghahanap guys. At dito ako nakabili ng sarili kong second hand na sasakyan. Kaya sinishare ko sa inyo every week ang aking mga escapades at mga lakad, para makita nyo kung saan kayo pwede bumili ng mura din na repossessed na sasakyan. So, ayan, medyo dilapidated lang yung paint ng black, pero wala namang gas-gas or bangga. Ewan ko na ano lang yung paint. This is push button, chrome door handles, pero nilagyan ng garnish ni first owner, rain visors, unang langhap. Sana hindi na naman ako sipunin. Sinisipon ako pag langhap ako ng langhap eh. Mabango naman guys, parang Tide. Amoy Tide. Hindi naman siya mukhang binaha. Parang naiwan lang na bukas itong mga windows, pero hindi siya major na binaha guys. Third row seats, second row seats, first row, maayos pa. Sa rear, meron din tong rear cams, 2-eyed sensors, rear wipers. Walang gas-gas, walang bangga sa rear. Silipin natin ang kanyang makina. Diba ang itsura ng hybrid makina ni Suzuki. At ang hybrid makina niya ay ganyan ang itsura. So ayun, parang madumi lang guys, may mga stains. Doon wala ako nakikitang major oxidation dun sa mga alloy parts. So ganyan ang hybrid na makina guys. Meron pa rin siyang coolant, radiator, battery. Ito yung oil. Ayan. Within ideal levels pa naman. Kailangan lang i-change oil. Medyo dark na ang kulay. Kaya siya hybrid. Ayan, meron siyang additional part ng engine dito, converting the excess power ng engine papunta dyan, and it will be stored in a battery na yun ang gagamitin ng inyong sasakyan para makatipid kayo sa gas. Ayan, Suzuki Philippines lang to, kaya mura, abot kaya. A Japanese car. Ano ba location nito? Yan.
Last look. Another hybrid 7-seater. Napakatipid sa gas nito guys. VVT na, hybrid pa. This is a 2024 Suzuki Ertiga GLX automatic transmission, white color, 59,577 mileage, non-NCR registered, hybrid, 640,000 minimum bid price. Napakahabang artista van guys, up for bid ito this week. Grabe ang haba, oh. Haba, grabe. Ang haba na van. This is a 2023 sariwa pa. Photon Traveler XL 19-seater, kaya pala ang haba. Manual transmission, white color, 110,487 mileage. Non-NCR registered, C, Central Luzon lang to. Diesel engine, 609,000 minimum bid price, oh. From 1.8 to 2 million, brand new price nito guys. 110,000 mileage, diesel engine to. Up to 300,000 kilometers ang suggested overhauling ng diesel. Kaya matagal pa to. 1/3 of the diesel life pa lang nakukonsume niya. Pero ang kapal pa ng gulong, oh. Goodyear Cargo Marathon. This is 215/70 R16. Stock mags and tires. Kapal ng gulong, oh. Bagong palit. Tapos stock pa rin ang pinalit, no? May light dent lang sa plate. Mga stains. Pero makinis yung front grill, front bumper. Mukhang indoor parking din ito pinaparada. Mukhang artista yung first owner nga, eh. 110,000 mileage pero hindi manipis ang gulong guys. Brand new ang gulong. Bagong palit. Hindi rin rotated sa likod. Ayan, no? Makapal din yung sa likod. So sabay pinalitan. Bagong palit lang. Rain visors, antenna, 2.8 liter, kanyang diesel engine. Sa loob, hindi binaha, daming cup holders, walang stains, well maintained ni manong driver. I don't think si owner ang nagda-drive nito. I'm assuming na si driver ang nag-handle at nagte-take care ng kanyang sasakyan. RFIDs, chrome door handles, chrome side mirrors. Ang haba, oh. 19-seater, no? Wala rin may alarm mamaya. So ayan, 19-seater, high ceiling. Ang haba, ayaw mo mag-alarm. Mga RFIDs. Maayos din yung loob guys. Daming aircon vents, oh. And lighting. Sara na natin. Ayan, oh. Wala rin yan, oh. So ayan, explore na rin natin. Dami, oh. Daming seats. This is a 19-seater van. 19-seater na comfortable lahat ng passengers guys. Daming aircon vents. Ito may sira lang isang aircon vents. Ilaw. Ano ito? Emergency tools. Hindi yan pang dentista. Cup holders. Lahat ng passengers may cup holders. Sulit na rin, no? Manual transmission, infotainment system, music, aircon controls, early warning device, check. Maayos na rin yung unit, eh. Pwede na itong pang passenger van. Hirap isa na. Ayun, sumasara naman. Hirap pala isa na. Sa rear, Travelex XL nag-branding. Photon Blue Energy Euro 4.
May 4-eyed sensors, rear cams. May wiper, nasira. Balik nyo na lang. Makinis na unit, oh. Malamang indoor parking to ni first owner. Nilalagak. And for sure, posibleng artista or showbiz personality ang first owner. Nag-upgrade na ito. Better and bigger van. Last look, nakaka-excite. Napakagandang traveler van. This is a 2023 Photon Traveler XL 19-seater. Manual transmission, white color. 110,487 mileage. Non-NCR registered diesel engine, 609,000 minimum bid price. Tuloy-tuloy tayo dito. Marami pang up for bidding na mga poging China car units. Yan, up for bid in the coming weeks. Ito, may Mitsubishi Montero Sport pa. Pero feature natin kung may mga up for bidding this week. Hindi lahat ng nakikita natin dito guys at lahat ng units dito ay up for bidding na kasi inaayos pa yung documents ng iba. This is up for bid this week. 2024 GAC GAC G58 2-liter turbo 4x2 GT automatic transmission, elegant black color, 21,000 and 11 mileage. NCR registered gas engine, 941,000 and 500 minimum bid price. Pero check nyo na lang yung description sa baba guys. Not sure kung 41 yun. Nagula-gulan ito ang aking list. Kung hindi nyo kilala ang GAC guys, well known ang GAC sa China dahil siya ang distributor ng mga Toyota cars. And may inside story na posibleng puro Toyota parts rin ang ginagamit niya sa kanyang GAC units. Kaya very reliable, interchangeable with Toyota similar sized units ang mga GAC na mga units. Yan, NCR registered, very premium looking. Ayaw lang niyang gayahin na eksaktong-eksakto yung mga Toyota models. Di pa nagpap on tow hitch. May 2-eyed sensors sa front. May sensing camera for the cruise control sa harap. Black door handles, makinis yung right side panels, ang kapal ng gulong at ang laki. This is a Maxxis tire with a size of 255/50 R20. Malaki pa sa Fortuner at sa mga pickups na 18-inch lang ang tires. Rear cams, nahalimaw sa laki. Laki yung rear cam na to. Grabe oh, nakausli. Then 4-eyed sensor sa rear. Dalawang tambucho. Oo nga, dalawa, legit oh. Hindi siya decor lang na ano. Mufflers, legit mufflers. Rear wipers, rear spoilers with a very long brake signal, shark's fin antenna. Ganda ng mga GAC guys ha. Panoorin nyo yung mga review regarding this. Baka ma-impress kayo. Magulat kayo. Kita nyo. Toyota pala to. Yup. Silang distributor ng Toyota sa China. Last look on this very premium, cool, poggy unit. This is a 2024 GAC G58 2.liter turbo 4x2 GT automatic transmission, elegant black. I agree. 21,011 mileage, gas engine, NCR registered na rin. 941,500 minimum bid price. Yan, basahin nyo na lang description. Mas accurate yan guys. Kasi yung listahan ko napupudpud na. Ito, ang dami rin nagpapahanap. This is Isuzu Travis, pang negosyo. Sir, ma'am, ito na po, pinapahanap nyo. Ilang buwan na. Ilang buwan na may nagpapahanap nito.
Dito Rich, Isuzu Travis naman, mas solid yan kaysa sa Mitsubishi L300. So eto po, your wish is my command. Parang nako-command ko si bangko, no? Hindi po. Pero minsan nanonotice ko parang nanonood sila. Kasi kung ano yung pinifeature ko at sinasabi kong sana po may pabid na to next week. Pinapabid nga nila guys. So yan, this is a 2023 Isuzu Travis lightweight truck with aluminum van, manual transmission, damaged front bumper, left front door. Sige, tingnan natin mamaya. Yun, ikutin natin to. Arc white color, 67,541 mileage, NCR registered na, diesel engine, 600,000 pesos. Minimum bid price 1.1 million ang brand new nito guys. Pero ang brand new syempre makinis, walang mga sticker ng Elite Movers Freight Forwarding Services, Santo Rosario, Apalit, Pampanga. Yun, taga Pampanga pala si first owner. Ang kapal pa ng gulong. Stock tires and steel rims. Kapal pa nito ah. 62 taon na ang mileage. Bagong palit na. Hindi na to yung stock tires guys. Pero around 95% red light. Kapal pa. Sa loob, amoy lalaki. Amoy lalaking kambing. Amoy lalaking kambing. Medyo maanghit yung amoy guys. Ang tingnan nyo na lang yung seats, kayo na ang humusga. I'm not sure kung due to usage, pero sa taas nito guys, mataas ground clearance nito. I doubt na inabot to ng baha. Not unless nilusong ni driver. Pero sobrang alikabok lang. Sobrang alikabok, hindi niya nililinis. Dito nagyoyosi, kaya maitim yung ceiling ng interiors. 2 RFIDs, easy trip, binaklas yung kanyang dashcam. Stereo lang to, AC vents, and early warning device dito. Bagong palit gulong, kapal. Swerte nyo kung kayo ang mananalo sa bid, hindi nyo na kailangan magpalit ng bagong gulong. So yung scratches na declared, ito, hindi naman siya major issue. Although maganda yan kasi bumaba yung minimum bid price dahil dyan sa declared issue na yan. Actually dinedeclare yan ng mga repossessor. And ito pala. Ayan. So ayan, bibili lang kayo ng parang triangle dito na plastic sa Shopee. Ito nagkakalawang na pala, may bangga talaga. Repair 3 to 5,000. Ito rin kalawang 3 to 5, mga 10,000. Back to original na yan. At least may aluminum bar na kayo, di ba? Dalawa pala to, sorry. Ayan, wooden yung kanyang panels. Parang delivery truck to guys ng mga mukhang hindi naman heavy items kasi hindi masyado gas-gas yung floors. Yan, hindi takaw sita. May mga stickers na ng capacity. Last look. Isuzu Travis. Ilang buwan nang may nagpapahanap kay Tito Rich. This is an Isuzu Travis truck 2023. Lightweight truck with aluminum van na. Mahal yan guys. Manual transmission, damaged front bumper, left front door. Yun, pinakita natin kanina. Inikot natin. Arc white color. 67,541 lang mileage. Nako. CCU na CCU yan. Sa diesel engine ng Isuzu.
Yan nga yung ginagawang makina ng mga jeep na nire-recycle after how many years. Buhay pa rin. Diesel engine, 600,000 minimum bid price from 1.1 million brand new price. Good luck sa mga magnenegosyo. Pwede na kayo magbid. Sunday 12 midnight cut off. Go go go. Then meron pa palang mga MG guys. Di nyo naman nire-request, kaya hindi ko na masyado fini-feature. Mga MG cars. Yan, mga up for bid this week. Flash ko na lang on your screens. Mga MG units na up for bidding rin this week yan. Geely units up for bidding din this week. Yan, may Triton dito. Jetour, ganda rin mga Jetour, parang GAC. Yan yung mga up for bidding in the upcoming weeks. Abangan natin. Honda City, Expanders, Nissan Terra, Hyundai Stargazers. Yan yung mga wala ngayon, pero abangan natin yung upcomings. NB350 van ng Nissan, Honda Brio, Nissan Navara. Yan yung mga abangan natin in the upcoming weeks. Yan ang teaser for the upcoming weeks. Napakadaming nagpapahanap nito guys. Tito Rich, hanap mo naman ako ng Suzuki Jimny. Tito, kailan ipapabid yung Suzuki Jimny na lagi mong teaser? Kanilipad yung payong ko. Lakas ng hangin. Tayo na exercise din tayo dito eh. Ayan lang, Suzuki Jimny sir. Bang inayos ko aking payong dahil sobrang init sa stockyard. Ayan, Suzuki Jimny 5-door. This is a 2025 Suzuki Jimny 5-door. GLX automatic transmission to. 4x4 ito guys. Chiffon, ivory, pearl black color. 17,925 mileage. Gas engine, NCR registered. 1,037,500 minimum bid price. Automatic guys is around 1.8 million. 1.8 itong 5-door. Mas mahal to kaysa dun sa 3-door. Region 3. Ang agent, Suzuki Angeles. Solid na solid. Ang front grille and front fascia. Parang jeep eh no. Yan yung may 5 linya sa gitna. Acrylic plastic lang yan guys, pero solid na acrylic plastic yan. Fenders and bumpers. Bridgestone dweller, stock tires and mugs. Pero madalas yung iba binibenta agad yan, pinapalitan ng BF Goodrich KO2 or KO3. 195/80 R15 ang size. Pwede pa hanggang R80 no. May space pa guys. Suspension yan guys, kayang-kayang itapat sa Jeep wagon. Light scratches lang sa fenders na black, madali lang yan pa-repaint. Ayun, ito bakal na bakal, solid na bakal. Spare tire, 4-eyed sensor sa rear. Suzuki Jimny all grip. May zipper pala to, leather. Kapal pa ng spare tire. May rear wipers din. Sprinklers. Brake lights. Parang two-tone siya, no? Black yung ceiling. Poging-pogi talaga.
May dalawa na ring RFIDs. Silipin natin kung may soil stains. Yan. Maintenance booklets, owner's manuals, walang stains ang seats. Wala ring stains ang kanyang floors, automatic transmission, 2-wheel drive gear, shift, 4-wheel drive gear shift. Ayan, 4-wheel drive nga to. Oh, yung permanent plate niya ando na sa loob, oh. Kakabit nyo na lang. Right side panels makinis, gulong makakapal, Bridgestone dweller. Pero syempre, pag binili nyo to, palitan nyo agad. Kung gusto nyo pogi-pogi kayo tingnan sa kalsada. Last look dito sa napaka-poging Suzuki Jimny 5-door 4x4 automatic transmission 2025. Bagong bago. Chiffon ivory pearl black ang ceiling na unit color. 17,925 mileage. Sisiw na sisiw yan. 17,925. Gas engine 1,037,500 minimum bid price. Bihira rin to sa marketplace, guys. Kaya unahan na lang kayo. Yung may acquired taste na macho, pogi na off-roader na unit, yan ang perfect unit sa inyo na affordable, mas cheaper sa Jeep. Tuloy na natin mga utility vans, guys. This is L300 naman. Hanapin ko lang kung magkano ito sa aking list. Nagula-gulanit na. L300, napin natin ang plate 1360 1360 72A 93A. Ayun, this is a 2025, bagong bago pala to. Mitsubishi L300 2.2D with FB body and dual AC manual transmission, polar white color, 10,919 mileage lang, diesel engine 528,000 minimum bid price. Yan. Kinis na unit, oh. Mitsubishi Otis acquired na unit. James Seal 06 tracking services. Kapal pa ng gulong. 95% red life. Steel rims, right side panels makinis. Ganun talaga, guys, medyo mataas yung minimum bid price. Makinis na unit yan, sigurado. Makapal ang gulong, walang bangga, walang damage, napakakinis. Okay, I'll be posting on your screens also yung iba pa na Mitsubishi L300 na up for bid this week. Mayroong tig 542,000, 522,000 minimum bid price yan, guys, ha. Pataasan ng bid dito sa pinuntahan natin. Hindi ito tawaran na mas bababa pa ba dyan, Tito Rich? Hindi po, pataasan po dito sa pinuntahan natin na stockyard bidding po dito. At kung sino ang pinakamataas, siya ang mananalo. So may 498,000 2024 yan, 32,000 mileage. Ito naman may 400 plus, may 504,000. Yan ang mga Mitsubishi L300cc with FB body, dual AC na. May mga scratch, minor scratch, deep scratch. Kayo na lang tumingin dito sa stockyard. I'll be flashing them on your screen. Details, mileage, issues, flashing on your screens, guys. For all the Mitsubishi L300 pang negosyo sa ating mga viewers na nagpapahanap ng mura, affordable, minimum bid price ang mga nasa screen nyo, guys. Magbibid kayo, pwede nyo dagdagan ng piso, pwede nyo dagdagan ng 10,000, pwede nyo dagdagan ng 50,000 kung gusto nyo kayo na manalo. Pero
Usually, bulong ko na lang sa inyo magkano yung mga nananalong bid. Depende kasi yan eh. Depende sa mileage, depende kung saan registered, depende kung ano yung issues. Yan ang mga factors to consider when you put your bid amount. Ito pa yung ibang Mitsubishi Mirage up for bid this week, guys. NKH 1353. May dent lang dito. Front bumper, Yokohama stock tires, stock mugs pa. Around 80% tread life. Front bumper niya, guys, mukhang may tama na. Kasi hindi na siya aligned. Hindi na properly aligned. Pero pwede pa sa maselan. RFIDs. Interiors, madumi pero mukhang wala namang soil stains. Walang indication binaha. Sa rear, light scratches lang. Ayun, may dent pala tong ano nito. Hood. Parang repainted na rin yung right side bumper. Ayan, issues ng mga up for bid. And spotted natin this week. Puro titanium gray. 1353. Try ko lang hanapin. 1353. Ayun, no, 2025 284A. Ito nga yan. This is 2025 Mitsubishi Mirage G4 GLX 1.2G CVT titanium gray metallic, 31,867 mileage, 364,800 minimum bid price. Yun ang mga honest issues pinakita natin, inikot natin for that unit na up for bid this week. Mga hindi natin nahanap, guys, popost ko na lang. It will be flashed on your screens para makita ninyo ang details, mileage, kung saan registered, as well as the minimum bid price. Bidding itong pinuntahan nating stockyard, guys. Ibig sabihin ng bidding, pataasan, hindi pa yan ang presyo. Ang pinakamataas na bid, siya ang mananalo. Sana malinaw. Huwag nating ipilit ang ating kagustuhan na Tito Richard na lang. Pwede bang yan na lang ang price na bayaran ko? Hindi po. DBU 7749. Details flashing on your screens. Yan, makinis na unit, non-NCR registered, stock mugs and stock tires pa na 185/55 R15. Around 80% red live, bezel lang, so this is a GLX for sure. May rain visors, meron na rin siyang RFIDs, maintenance booklets, mukhang hindi naman binaha. Nakita ko ang seats, walang soil stains, maayos na unit. Sa rear, makinis din, walang gasgas, walang bangga. Yun ang ating tinitingnan pag nagpupunta tayo sa stockyard, guys. Tingnan ninyong maigi, kasi sa exteriors pa lang marami ng indicators, sa seats pa lang and sa kanyang carpets makikita nyo na kung binaha, kasi kahit ganong vacuum dyan talagang madumi yan. Merong naninikit na putik, nag-dry up na putik. Last look, Mitsubishi Mirage G4 GLX, non-NCR registered. Details being flashed on your screens. Another Mitsubishi Mirage up for bid this week. NJF 5685. Itong 5685 ay
Yun, daming issues pala nito. This is a 2025 Mitsubishi Mirage G4 GLX 1.2 GCVT automatic transmission. Scratches on front bumper, left front fender, left front door, left rear door, and etc. Ang haba. Bumper, fender, right front fender damage, hood missing, fog lamp, fog light cover, titanium gray metallic color, 7,130 mileage, NCR registered gas engine, 380,000 minimum bid price. Ayan, kaya mababang minimum bid price, guys. Ayan, wala na yung fog lamps cover, pero hindi pa nagpapantowage. NCR registered unit. Yun, yung mga damage na bumper, and hindi na aligned. May rain visors, may dalawang RFIDs. Mukhang nabangga lang to, guys. Tingnan nyo, may mga religious articles, maintenance booklets. Mukhang hindi naman binaha. May plastic pa ang kanyang infotainment system. Rain visors, antenna na mahaba. Yung talaga ng shark fin antenna. Sa likod makinis naman. Yun lang yung front bumper, yung napakahaba, napakaraming issue. Kaya pala pinagpracticean. New driver inside. Ayun, yung door, may gas, rain visors. Pero religious si first owner. Talagang nagpractice lang siya. Tapos puro bangga na, pinarepossess na niya. Pero mukhang puro harap lang yung nababangga naman at natataman. Ito rin, no. Dented yung front, ano, guys. Engine hood. Yan. Last look. Ito na yata pinakamahaba ang listahan ng issues na unit. Pero this is a 2025, bagong bago, Mitsubishi Mirage G4 GLX 1.2 GCVT automatic transmission. Scratches in front bumper, left fender, left front bumper, left door, etc. Ang haba, too many to mention. Missing fog light cover, titanium gray metallic, 7,130 lang mileage, NCR registered na gas engine, 380,000 minimum bid price. Up for bidding this week, guys, Mitsubishi Mirage G4. Check ko lang ang plate number para ma-mention ko ang mga details. 227. Where are you? 227. Ayun, this is a 2025 Mitsubishi Mirage G4 GLX 1.2G CVT automatic transmission, titanium gray metallic color, 10,196 mileage, NCR registered na gas engine, 418,000 minimum bid price. Ayan, ang linaw. Minsan hindi lang natin matanggap, sinabi na pala. Dahil gusto natin yun na impression na bayaran. Dahil ang mura nga naman, diba? Pero minimum bid price yan, guys. Pataasan pa tayo ng bid. Although mura nyo pa rin yan mapapanalunan, kaya pinupuntahan natin para makita nyo yung issues. Alam nyo yung ipapaayos, ipapa-repaint, ipapa-retouch. Pero ito wala na masyadong i-retouch, oh. NCR registered unit na, madali palipat sa pangalan. Medyo disaligned lang yung front bumper, makapal pa ang gulong, naka stock mugs and stock tires pa na Yokohama Blue Earth. May dalawang RFIDs. Gulong around 90%, red light pa, right side panels makinis, may antenna, rear bumper makinis, permanent plate, conduction plate, silipin ang loob kung binaha, maintenance booklets kompleto, langhapin ni Tito Rich para next week. May sakit. Okay naman ang amoy, guys, hindi mukhang binaha. Low mileage lang pala to. Ayan. Pero may pliers na umiilaw sa kanyang engine. Yan yung mga honest issues na din-declare natin. May plastic pa ang kanyang infotainment system.
habang bumaligtad na ang payong ko sa sobrang init ng panahon. Kaya nagpapayong tayo, pero sobrang tibay ng aking payong. Lakas ng hangin. Ayan, makinis na unit. Yun lang, may pliers lighted sa kanyang engine. Kayo na magpa-check kung ano ang issues ng kanyang engine, or due na ba siya for maintenance, kaya merong umiilaw na ganon sa Mitsubishi Mirage G4. It's up for you to find out. Basta na-tour ko na kayo at naikot ko na kayo sa details ng unit na ito na 2020 27. Dami kasi ng list ngayon guys eh. Kaya ano tayo, 49. Naghahanap tayo sa list ng napakahabang list. Two to 7. Yun, this is a 2025 Mitsubishi Mirage G4 GLX 1.2G CVT automatic transmission, titanium gray metallic color, 10,196 lang mileage. Kaya makapal pa ang gulong, around 95% red light pa yan. NCR registered gas engine, 418,000. Minimum bid price, ang nakita lang natin issue, merong pliers na nakailaw sa kanyang engine. Yun, kayo na patingin, baka due for maintenance lang siya, diba? Kaya umiilaw. Another Mitsubishi Mirage G4, mukhang 2026 to kasi puro black na yung front fascia. 1514. Are you from the year 2026? NKB 1514, hindi pala, 2024 lang to. Mitsubishi Mirage G4 GLX 1.2G CVT manual, automatic transmission, titanium gray metallic color, 35,862 mileage, NCR registered gas engine, 304,000 minimum bid price. Yan. Pag GLX bezel lang, wala yang fog lamps, di pa nagpapa ang tow hitch, light scratch. Yung mga pinapakita natin sa ating vlog every week. Crane visors, dalawang RFID, easy trip at auto sweep. Kapal pa ng kinahoy-kahoy na ang gulong. Yokohama Blue Earth, pero ang nipis 60% red light na lang. Yung sa rear flat, pero ito yung makapal, around 70% red light. Wala rin ang kanyang antena, wala itong rear cams at rear sensors. Napaka basic, hindi na maglalagay, kaya nga mura mura siya pinresyo ni Mitsubishi. Unang langhap, yun, mabango, hindi binaha na unit, madumi lang, puro amor seco. Uy, binaklas ang radyo. Grabe ka naman, first owner, ba't mo kinuha? Ayan, yan yung mga kinakahoy-kahoy guys na sinasabi ng ibang viewers and nagko-comment. Totoo naman rin, pero hindi naman to the point na yung engine na ang kinakahoy-kahoy, dahil mahirap naman kahoyin yun. Saan mo naman gagamitin yung parts ng engine? Hindi naman madalas madamage yun, wala rin namang naghahanap at bumibili nun. So yan yung mga kinakahoy, mga accessories na pwedeng ibinibenta, either ni first owner, si first owner ang kumuha, or si repossessor daw ha. Don't take my word for it. So ayan, wala kang stereo pag ikaw ang nanalo nito. Automatic transmission, pero mabango. Gulong din, kinahoy-kahoy. Yan, tingnan nyo, walang rosary or scapular guys, diba? So it confirms our conclusion na madalas pag religious si first owner, may mga rosary and scapular, hindi tinataranta DO ang inyong repossessed na sasakyan tulad nito, hindi religious. Yan, kinahoy-kahoy, walang stereo, luma ang gulong, pero okay pang mags, may markings pa nga yung mags Yan. Original pa yung mags.
Last look, makinis na unit pero kinahoy-kahoy ang stereo at gulong. Yan ang mga honest issues na dinideclare sa inyo ni Tito Rich tuwing nag-iikot tayo dito sa mga stockyards at naghahanap tayo ng mura na repossessed units. 15, 14. So ayun, kaya mura ang minimum bid price. Palit kayo ng gulong, palit kayo ng stereo. 2024 Mitsubishi Mirage G4 GLX 1.2G CVT automatic transmission, titanium gray, metallic color, 35,000 mileage, NCR registered na, gas engine, 304,000 minimum bid price. Tuloy natin, may mga nakita pa ako dito. Flash ko na lang on your screens guys yung ibang Mitsubishi Mirage up for bidding this week na hindi natin mahanap. Pero commonly yan yung mga major at minor issues para may idea na kayo. Pag nakita nyo na mababa ang minimum bid price, uy ano kaya ang issue nun? Panoorin ko kaya sa vlog ni Tito Rich next time. 3245 ang ating hinahanap ngayon. This is a 2025 Mitsubishi Mirage G4 GLS. Uy, ayan, kaya may fog lamp siya oh. 1.2G CVT automatic transmission, titanium gray, metallic color, 18,118 mileage, NCR registered na, gas engine, 418 minimum bid price. Ayan. So medyo mataas ang minimum bid price kasi GLS siya guys. Push button to start. Meron na ring fog lamps. Gulong, stock mugs and stock tires. Yan, Yokohama, Blue Earth, hindi kinahoy-kahoy. Ibig sabihin. Rain visors. Shark fin antenna. Ang ganda pala ng infotainment system din itong GLS. Unang langhap, sakit bukas. Mabango naman. Mabango. Ganda ng infotainment system. Ayan. Silang Cavite, si first owner. Ayan, tingnan nyo to guys. Oh, walang pliers. Ibig sabihin running yung battery, hindi pa siya due for maintenance. Ang ganda pala ng GLS. Ayan no. Push button to start the engine. Ganda. May mga call switches, volume, mode, drop call, dual climate control, maintenance booklets, automatic transmission, may plastic pa ang kanyang visors. Yan ang nagpanalo dyan eh oh. Hindi ka na mag-aano ng susi, dipindot na lang, ididikit mo na lang, isi-sense niya yung automatic keys. Rear seats parang wala pang nakakaupo. Ganda rin ng carpets pala ang Mirage G4 GLS. Ito yung higher or mid variant ng Mirage G4 kasi may black series pa to eh. Yun ang talagang napaka-pogi, color white pero black series ang tawag. Last look, napaka-poging GLS unit ng Mitsubishi Mirage G4. This is a 2025 Mitsubishi Mirage G4 GLS 1.2G CVT automatic transmission, titanium gray, metallic color, 18,118 mileage, NCR registered, gas engine, 418,000 minimum bid price. Mabangong unit, push button to start at mayroon na ring fog lamps. Wala na kayo masyadong i-upgrade dyan. And yung literally sasakyan mo na lang. Flashing on your screens guys, yung iba pang Mitsubishi Mirage up for bid this week. Flash ko na lang on your screens. Nandyan naman, nakadeclare na rin yung mga issues ngayon eh. Sipag na ni Security Bank. At dito ko gusto talaga na bangko kasi hindi nila nire-retouch, hindi nila nire-repaint, hindi nila kina-car wash. Wala, as is talaga sila kung ano yung sinurrender ni first owner at kinuha ni repossessor.
yun na rin ang kanilang pinapabid. What is as is talaga sila, guys. 3146, hanapin natin. Tuloy-tuloy na nating feature lahat ng Mitsubishi Mirage na makikita natin this week. 46. Grabe lang hangin ngayon. Tignan mo yung papel ko, punit-punit na. So, wala guys, hindi pala to kasama. Baka for release na yan pag ganyan. For release na units. So, I'll just keep flashing on your screens yung mga Mitsubishi Mirage up for bid this week. Bid nyo na lang, guys. So, flashing on your screens. Marami rin namang mura ngayon. Pero syempre maganda makita nyo muna bago kayo mag-bid. Kasi pag nag-bid kayo at nanalo kayo at hindi nyo binayaran, mababan kayo, guys, for one cycle. So ayan, flashing on your screens. Meron palang tig 296 lang, oh, minimum bid price. Then maraming 300 plus, almost 400 plus, 370 plus. Yun yung mga mayroong issues. Marami ngayon, guys, titanium gray metallic ang color. So I'll just be flashing them on your screens. Yan yung mga Mitsubishi Mirage G4 up for bid this week. Dahil weekly to, guys, ha. If you missed bidding this week, next week na ulit. Pag may nakita kayong nagustuhan ninyo, yung Hilux, wala na yan next week. Yung Jimny, wala na yan next week. This week lang yan. Kaya mabilisan talaga dito. Dapat may ready kang cash. Kasi yung announcement ng winner by Wednesday, dapat, tingnan yung nangyari sa payong ko. Solid na solid yan, ha. Dapat i-reverse natin sa hangin. Ayun, sa ma-reverse. Uy, grabe, bagong payong, oh. So yan yung mga up for bid in the upcoming weeks, guys. Pinapakita ko teaser. Walang ano ngayon, no, expander and stargazer. Baka next week abangan natin mas maraming 7-seater. Thank you. God bless. Hanggang sa susunod mong paghahanap ng pinapangarap mong sasakyan, yung swak sa budget, pasado sa misis at hindi ka ititirik, kita-kits uli sa ating weekly tagpuan sa susunod na stockyard showroom o kung saan mang gulong na umiikot, makinang umaandar at pag-asang hindi pa naka-check engine. God bless.